Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? May mga gabing ang akala natin ay katapusan na, ngunit ito pala ay simula pa lamang ng isang panibagong kabanata. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang pusong matagal nang nawalan at sa isang munting bituing biglang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Paano kung ang pamilyang nakalaan para sa'yo ay hindi pala nagmumula sa dugo, kundi sa isang di inaasahang pagtatagpo sa gitna ng isang malakas na unos? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Humahagupit ang malakas na ulan sa windshield ng itim na sasakyan nila Kandalisay. Ang bawat patak ay tila maliliit na batong bumabagsak mula sa madilim na kalangitan, kasabay ng walang tigil na pag-iyak ng langit. Pagod ang kanyang isip, pagod ang kanyang katawan, at higit sa lahat, pagod na ang kanyang puso. Isa na namang mahabang araw ng mga meeting at numero ang natapos, at heto siya, nagmamaneho pauwi sa isang malaking bahay na matagal nang nawalan ng init. Isang mansyon na naging malamig na museo ng mga alaala simula nang pumanaw ang kanyang asawang si Hiraya. Ang bagyo sa labas ay walang-wala kung ikukumpara sa bagyong nananahan sa loob ng kanyang dibdib sa loob ng 2 taon. Isang bagyo ng pangungulila, ng pagsisisi at ng isang klase ng kalungkutan na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, bigla siyang napatapak sa preno. Muntik nang sumalpok ang kanyang sasakyan sa isang kotseng huminto sa gitna ng kalsada sa Baryo Magdiwang. Kumunot ang kanyang noo. Anong problema? Ngunit hindi ang sasakyan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang ilaw mula sa kanyang headlight ay tumutok sa isang eksenang tila kinuha mula sa isang masamang panaginip. Mula sa isang maliit at halos gumuhong bahay, isang lalaki ang marahas na naghahagis ng mga gamit palabas. Isang lumang maleta ang bumagsak sa putikan. Bumukas ito at isinabog ang mga damit pambata. Sumunod ang isang kahon ng mga laruan. At pagkatapos ay isang maliit na katawan. Isang batang babae. Hindi niya matansya ang edad. Marahil 5 o 6 na taong gulang. Natumba ito sa basang lupa. Ang manipis niyang damit ay agad na binasa ng ulan. Para siyang isang basang sisiw na itinapon mula sa pugad. Huwag ka nang babalik dito, malas. Pabigat ka lang sa buhay namin. Sigaw ng lalaking may magaspang na boses. Sisilakbo. Isang babae naman, si Halina, ang lumabas at nagkrus ng mga braso. Nakatingin sa bata na parabang ito ang pinakamaduming bagay na nakita niya. Tama na yan. Isama mo na ang mga basura ng nanay mo. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Nanigas si Lakan sa kanyang kinauupuan. Ang pagod na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pagkasuklam at galit na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nakita niya ang lahat, ang bawat detalye, ang takot sa mga mata ng bata, ang kalupitan sa mukha ng 2 matanda. Sinubukan ng bata na tumayo, ngunit nadulas ito sa putik. Umiiyak ito, ngunit ang mga hikbi niya ay nilalamon ng ugong ng ulan. Nanginginig ang buong katawan nito, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na nakapinta sa kanyang munting mukha. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na bagyo, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Lakan ang isang bagay sa mga mata ng bata na halos ikadurog ng kanyang puso. Hindi lang ito takot o kalungkutan. Ito ay kawalan. Ang kumpletong kawalan ng pag-asa. Ang itsura ng isang taong sumuko na dahil alam niyang wala nang sasaklolo sa kanya. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Lakan. Ang mga huling araw ni Hiraya, ang sakit at ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. Ngunit kahit sa pinakamasakit na sandali, may pagmamahal pa ring nakapaligid sa kanyang asawa. Pero ang batang ito, wala. Mag-isa lang siya sa gitna ng unos.
Isang mabigat na galit ang umakyat mula sa dibdib ni Lakan. Isang galit na nag-apoy at tumunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Hindi. Hindi niya ito palalampasin. Hindi na siya nag-isip pa. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt sa isang mabilis na kilos. Walang pakialam kung mabasa siya. Walang pakialam sa dalawang halimaw na nasa laba. Ang tanging nakikita niya ay ang munting bata na nanginginig sa gitna ng daan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng pag-click nito ay tila mas malakas pa kaysa sa kulog. Ramdam niya ang pagbuhos ng malamig na ulan sa kanyang mamahaling suit, ngunit hindi niya ito ininda. Bumaba siya mula sa sasakyan. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Bawat hakbang niya sa putikan ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, hindi sa bata, kundi sa lalaki at babaeng nagdulot ng lahat ng ito. Napatigil sa pag-aalipusta sina Silakbo at Halina nang makita ang isang estranghero, isang lalaking halatang hindi nabibilang sa lugar na yon, napapalapit sa kanila. Huminto si Lakan. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanila. Malamig ang kanyang boses, mas malamig pa kaysa sa bumubuhos na ulan nang magtanong siya, "Anong ginagawa ninyo sa bata?" Walang nagsalita sa loob ng sasakyan habang binabagtas ni Lakan ang daan pauwi. Ang tanging maririnig lamang ay ang humihinang patak ng ulan at ang ritmikong tunog ng windshield wiper na pilit nililinis ang mga bakas ng bagyo. Paminsan-minsan, sumusulyap si Lakan sa rearview mirror. Doon, sa likurang upuan, nakaupo ang bata. Si Tala. Binalot niya ito ng sarili niyang coat at sa laki niyon para sa munti nitong katawan. Halos lamunin na ito ng tela. Nakatulala lang ang bata sa bintana. Ngunit alam ni Lakan na wala itong tunay na tinitingnan. Ang mga mata nito ay blangko. Isang salamin ng isang kaluluwang nakaranas ng isang bagay na hindi dapat maranasan ng sinumang musmos. Hindi ito umiiyak, hindi ito gumagalaw. Para itong isang manika na nawalan ng tali. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ano ba itong ginawa niya? Nag-uwi siya ng isang batang hindi niya kilala. Ang plano niya ay dalhin ito sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata nito, habang papalapit ang mga ilaw ng patrol car, nagbago ang isip niya. Hindi niya kayang iwan ang bata sa isang malamig at impersonal na lugar ngayong gabi. Hindi pa. Pagpasok ng sasakyan sa malawak na gate ng mansyon ng mga Dalisay, sumalubong sa kanila ang matandang kasambahay, si Yaya Meding, na may hawak na payong at nag-aalalang mukha. "Sir Lakan, ginabi po kayo. Diyos ko, basang-basa po kayo sa ulan." Bungad nito. Ngunit natigil ang kanyang sasabihin nang mabuksan ni Lakan ang pinto sa likuran. Nakita ni Yaya Meding ang bata. Ang marungis nitong mukha, ang basang buhok, at ang malaking coat na bumabalot dito. Ang pag-aalala sa mukha ng matanda ay napalitan ng lubos na pagkalito. "Sa sino po siya, sir?" "Ihanda mo ang guest room, Yaya, at maghanda ka ng maligamgam na tubig at malinis na damit." Mahinahong utos ni Lakan, habang maingat niyang inaakay palabas ang bata. Hindi niya ito hinawakan. Hinayaan niya lang itong bumaba sa sarili nitong bilis. Pagsapit nila sa grandiosong pinto ng mansyon, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pagpasok. "Dad?" Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Bulan, ang kanyang 12 taong gulang na anak. Nakasuot ito ng pajama, ngunit ang kanyang tindig ay strikto at ang kanyang mga mata ay matalas. Ibinaling niya ang tingin mula sa basang-basang ama patungo sa maliit at marungis na bata na nasa likod nito. "Sino siya, Dad?" Ulit ni Bulan, mas may diin sa bawat salita. "Bakit mo siya dinala dito?" Ang tanong ay hindi naglalaman ng kuryosidad, kundi ng akusasyon. Tila ba nag-uwi ang kanyang ama ng isang bagay na hindi dapat mapasok sa kanilang tahanan.
Bumuntong hininga si Lakan. Alam niyang hindi ito magiging madali. Bulan, we'll talk about this in the morning. She needs to rest. But this is our house. Giit ng bata, ang boses ay tumaas. I know, matatag na sagot ni Lakan. At kailangan niya ng tulong. Tinalikuran sila ni Bulan ng padabog at pumasok sa kanyang kwarto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa buong bahay. Isang pader na naman ang itinayo sa pagitan nilang mag-ama. Dinala ni Lakan ang bata sa guest room. Si Yaya Meding ay mabilis na kumilos, ngunit nang akmang hahawakan ng matanda ang braso ng bata para tulungan itong maghugas, napasigaw ito ng mahina at umatras na parang napaso. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Ang buong katawan ay nanginginig. Ako na, Yaya, sabi ni Lakan. Sinanyasan ng kasambahay na iwanan sila. Sa loob ng banyo, ipinakita niya sa bata kung paano buksan ang gripo. Iniwan niya ito saglit na may bukas na pinto at nang bumalik siya, nakita niyang nagawa nitong hubarin ang sariling damit at naliligo na ito sa ilalim ng shower. Tahimik pa rin. Walang emosyon. Pagkatapos, binihisan niya ito ng isa sa mga lumang t-shirt ni Bulan. Lumulutang ang bata sa loob niyon, lalong nagpatingkad sa kanyang kapayatan at sa laki ng mga matang puno ng stoicismong hindi angkop sa kanyang edad. Dinala niya ito sa kama at kinumutan. Agad itong nagtalukbong, humarap sa pader, at bumaluktot na parang isang bolang sinusubukang protektahan ang sarili mula sa mundo. Ni hindi man lang ito nagpasalamat o tumingin sa kanya. Pinatay ni Lakan ang ilaw at marahang isinara ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo. Dinig ang sariling paghinga sa katahimikan ng malawak na bahay. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang pamamahay. Ang gabi na dapat sana'y isa lamang ordinaryong pag-uwi ay naging isang palaisipan. Hindi siya dumiretso sa sariling silid. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na sabay na kanlungan at kulungan ng kanyang mga alaala. Ang kanyang study. Doon, sa ibabaw ng kanyang mahogany desk, nakatayo ang isang silver-framed na larawan. Ang nakangiting mukha ni Hiraya. Ang namangiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim niyang araw noon, ngunit ngayoy tila isang sulo na nagpapaalala sa kanya kung gaano nakadilim ang lahat. Hinaplos niya ang malamig na salamin. Hiraya! Bulong niya sa hangin. Ano itong pinasok ko? Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kawalan ng sagot. Napagod siya bigla, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Para makatakas sa sariling isip, nagpa siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng lamesa ni Hiraya na naroon pa rin sa isang sulok ng silid. Ang amoy ng lavender, ang paboritong pabango nito, ay kumalat sa hangin at tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sa loob, naroon ang mga bagay na iniwan nito. Isang libro, ilang tuyong bulaklak, at sa pinakailalim, isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Simple lang ito, walang disenyo, ngunit makinis ang pagkakagawa. Hindi niya ito maalalang nakita dati. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang kahon at ipinatong sa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng pulang velvet, ay may isang sobre. Isang solong sobre na nakatiklop ng maayos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot iyon. Ang papel ay makapal at mamahalin. Nang buksan niya ang liham, isang pamilyar na sulat kamay ang bumungad sa kanya. Elegante, paikot, at puno ng buhay, tulad ng babaeng sumulat nito. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Sulat ni Hiraya. Sinimulan niyang basahin ang mga unang salita. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat letra
ay isang multo mula sa nakaraan. Mahal kong Lakan, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari sa kaibigan kong si Liwayway. Mahal kong Lakan, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari sa kaibigan kong si Liwayway. Liwayway, ang pangalan ay umikot sa isip ni Lakan. Pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan narinig. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat salita ni Hiraya ay tila isang bulong mula sa nakaraan, malinaw at buhay na buhay. Si Liwayway ang private nurse na nag-aalaga sa akin sa mga huling buwan ko. Baka hindi mo na siya natatandaan sa dami ng mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay noon. Pero para sa akin, naging higit pa siya sa isang nurse. Naging kaibigan ko siya, Lakan. Isang anghel sa gitna ng aking karimlan. Biglang may pumasok na isang alaala sa isip ni Lakan. Isang eksenang matagal na niyang ibinaon. Isang hapon, pumasok siya sa silid ni Hiraya at nakita itong nakangiti habang may kausap na isang babaeng nakaputing uniforme. Ang babae ay may malumanay na mukha at mga matang puno ng pag-unawa. Inaalalayan niya si Hiraya na uminom ng gamot, hindi bilang isang trabaho, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Nakita niya ang dalawang nagtatawanan sa isang simpleng biro. Sa sandaling iyon, nakita niyang muli ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap na matagal nang nawala dahil sa sakit. Iyon si Liwayway. Nanginig ang kamay ni Lakan habang pinagpapatuloy ang pagbabasa. Marami siyang naikwento sa akin tungkol sa buhay niya, lalo na tungkol sa kanyang nag-iisang yaman, ang kanyang anak na si Tala. Ang pangalan pa lang ay nagpapaalala na sa akin sa'yo. Pareho kayong may bituin sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ramdam ko ang kanyang takot. Takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. May kinakasama siyang lalaki, isang nagngangalang si Lakbo. Lakan, hindi ko gusto ang aura ng lalaking iyon. Sa tuwing sinusundo niya si Liwayway, nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa mga gamit sa ating bahay. Mukhang pera at may madilim na nakaraan. Narinig ko minsan ang pag-uusap nila sa telepono tungkol sa pera, tungkol sa mga utang. Sinabi ni Liwayway na sinusubukan niyang umalis, pero natatakot siya. Para siyang isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla na pagmamay-ari ng isang demonyo. Si Lakbo. Ang pangalan ay parang lason na dumaloy sa sistema ni Lakan. Iyon ang pangalan ng lalaking naghagis sa bata sa gitna ng ulan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. At pagkatapos, ang huling bahagi ng liham, ang mga salitang babago sa takbo ng kanyang buhay. Mahal ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit meron akong isang hiling. Isang huling pakiusap mula sa iyong Hiraya. Kung may masamang mangyari kay Liwayway, kung hindi na niya maprotektahan ang kanyang munting bituin, hanapin mo si Tala. Hanapin mo ang anak niya. Huwag mo siyang pababayaan. Iligtas mo siya mula sa lalaking iyon. Ibigay mo sa kanya ang buhay na nararapat para sa isang inosenteng bata. Gawin mo ito para sa akin, Lakan. Pangako mo sa akin. Natapos ang sulat. Binitiwan ni Lakan ang papel na tila napapaso. Tumama ito sa lamesa ng walang tunog. Huminga siya ng malalim, ngunit parang walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Tala. Ang batang natutulog sa guest room. Ang batang itinapon sa ulan. Siya si Tala, anak ni Liwayway. Ang batang nais iligtas ng kanyang asawa. Hindi na ito isang di kilalang bata. Hindi na ito isang random na biktima ng kalupitan. Siya ay isang pamana. Isang sagradong tungkulin na iniwan ni Hiraya. Ang awa na naramdaman niya kanina sa kalsada ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi na yun simpleng habag. Ito ay naging isang nag-aalab na apoy. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang kalungkutan na matagal nang bumabalot sa kanya ay nagkaroon ng layunin.
ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng ito ay mayroon ng dahilan. Tumingin si Lakan sa larawan ni Hiraya. Tila mas naging matingkad ang nangiti nito. Tila ba alam nitong sa wakas, pagkatapos ng 2 taon, ay natagpuan na ni Lakan ang isang bagong direksyon. Dahan-dahan, pinulot niyang muli ang liham. Isinilid niya ito sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, nakita niyang muli ang mukha ni Hiraya. "Pangako, Hiraya!" Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang boses ay basag, ngunit puno ng paninindigan. "Tutuparin ko." Ang pangakong yon ay tila isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ginising ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi na oras para magdalamhati. Oras na para kumilos. Nag-dial siya ng numero. Pagkatapos ng 2 ring, isang malinaw at professional na boses ang sumagot. At Jiminy Romero. "Dave, it's Lakan," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Cancel my morning appointments. I need you and our best investigator in my office at 7 a.m. sharp." "May problema ba, Lakan?" tanong ng abogado. Ramdam ang pagkaapurahan sa tono ng kaibigan. "I have a mission for you," sagot ni Lakan habang nakatingin sa bintana. Sa madilim na gabing unti-unti nang nagliliwanag. "It's personal." Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa maliit at magulong bahay sa Baryo Magdiwang, nagbubuni sina Silakbo at Halina sa kanilang maliit na tagumpay. Biglang tumunog ang telepono ni Silakbo. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito nang may pagkainis. "Sino to?" "Mr. Silakbo." Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Magalang ngunit may awtoridad. "My name is Attorney David Romero. I am calling on behalf of my client, Mr. Lakan Dalisay." Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. "Anong kailangan ng milyonaryong yon?" "Mr. Dalisay is informing you that he is filing for temporary legal custody of the child known as Tala." Diretsong sabi ng abogado. "All related documents will be sent to you tomorrow morning." Natahimik si Silakbo saglit bago napalitan ng isang mapanuyang tawa. Tiningnan niya si Halina at ngumisi. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kasakiman. "So," sabi niya sa telepono, ang boses ay puno ng kayabangan. "Gusto pala ng amo mo ang bata? Mukhang magiging magastos yan para sa kanya." Ang amoy ng alak at pinaghalong sigarilyo ay nangingibabaw sa loob ng maliit na sala ni na Silakbo. Sa sahig, nakakalat pa rin ang ilang basag na piraso ng mga laruan ni Tala. Mga paalala ng batang kanina lang ay itinapon nila na parang basura. Ngunit para kina Silakbo at Halina, ang mga ito ay tropeyo ng kanilang tagumpay. "Sa wakas," sabi ni Halina, habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa isang pira-pirasong salamin. Suot niya ang isang kwintas na may munting perlas, ang huling alahas na natira ni Liwayway. "Tayo na ang hari at reyna sa pamamahay na Tetoyde." "Hindi pa, mahal," sagot ni Silakbo. Itinaas ang kanyang baso. "Pero malapit na. Kapag naibenta na natin ang bahay at lupa na to, aalis na tayo. Magsisimula tayo ng bago." Ngumisi siya. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng pagyayabang ay naroon ang anino ng takot. "At wala nang pabigat," dagdag ni Halina. Hinahaplos ang perlas sa kanyang leeg. Wala nang maliit na espiya na laging nakatingin. Ang kanilang munting selebrasyon ay biglang pinutol ng malakas at marahas na katok sa pinto. Hindi ito katok ng bisita. Ito ay katok ng isang taong naniningil. Nagkatinginan sila, ang kasiyahan sa kanilang mga mukha ay biglang naglaho na parang bula. Dahan-dahang binuksan ni Silakbo ang pinto. Isang malaking lalaki na may peklat sa pisngi ang bumungad sa kanya. Si Berto,
ang kanang kamay ng taong inuutangan niya. "Silakbo," sabi ni Berto. Ang boses ay mag-aspang na parang liha. Tinulak niya si Silakbo papasok. "Isang linggo na lang. Nasaan na ang pera ni boss?" "Malapit na, Berto. Ibebenta ko na tong bahay." "Nanginginig na," sabi ni Silakbo. "Wala akong pakialam sa kwento mo," sigaw ni Berto. Dinakma ang kwelyo ni Silakbo at isinandal ito sa pader. Ang impact ay nagpatagtag sa buong bahay. Sabi ni boss, "Kung wala kang pera sa susunod na linggo, hindi na daliri mo ang puputulin namin." Tumingin siya ng makahulugan sa nanginginig na si Halina. Baka iba na. Binitiwan niya si Silakbo na parang isang basahan. Naglakad si Berto palabas. Sinipa ang isang manika sa sahig bago tuluyang umalis. Isinara ni Silakbo ang pinto at sinuntok ang pader sa sobrang galit at takot. "Punyeta! Paano natin makukuha ang ganoong kalaking pera sa loob ng isang linggo? Kasalanan mo to!" Sigaw ni Halina. Ang peking tamis sa kanyang boses ay nawala na. Pinalitan ng purong kamandag. "Kung hindi ka lang nalulong sa sugal na yan, ngayon pareho na tayong malilintikan. Manahimik ka," ganti ni Silakbo. "Akala mo ba hindi ko alam na may tinatago ka ring pera mula sa mga lalaki mo?" Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Halina. Lumapit siya kay Silakbo, ang mga matay nag-aapoy. "Alam mo kung ano ang dapat mong ginawa? Noong gabing nahulog sa hagdan si Liwayway, dapat isinunod mo na rin ang anak niya." Natigilan si Silakbo. Kahit sa kasamaan niya, ang sinabi ni Halina ay nagdulot ng kilabot sa kanya. "Ano ang sabi mo?" "Narinig mo ako." Sabi ni Halina, walang bahid ng pagsisisi. "Kung pinatay mo na lang sana siya agad, wala na sana tayong problema. Walang testigo, walang abala. Pero hindi, duwag ka." Ang salitang duwag ay tumama kay Silakbo na parang sampal. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang ideya ang nabuo sa kanyang desperadong isipan. Ang tawag ng abogado kanina, ang milyonaryo, ang bata. "Ang bata," bulong niya. "Ano? Ang bata?" Ulit ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng panibagong kislap, isang kislap ng kasakiman at desperadong pag-asa. Nasa milyonaryo ang bata. Gusto niya ang bata. Kung gayon, magbabayad siya. Naintindihan agad ni Halina ang ibig niyang sabihin. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang tusong ngiti. "Anong plano mo?" "Hindi natin siya kailangang kunin pabalik," paliwanag ni Silakbo. Ang kanyang utak ay mabilis na tumatakbo. "Kailangan lang nating ipakita sa lahat na gusto natin siyang bawiin, na tayo ang mga kaawa-awang magulang na ninakawan ng anak." Isang iskandalo. Ayaw ng mga mayayamang tulad niya ng iskandalo. Magbabayad yon para lang manahimik tayo. Nagbihis sila. Nag-ayos. Si Halina ay nagpractice pa ng pag-iyak sa harap ng salamin. Si Silakbo naman ay isinuot ang pinakamalungkot na ekspresyon na kaya niyang gawin. Mula sa mga halimaw na nagtatapon ng bata, sila ngayon ay nag-anyong mga tupa na nawalan ng kordero. Sumakay sila sa kanilang luma at kalawanging kotse at nagmaneho patungo sa pinakamayamang subdibisyon sa lungsod ng Maharlika. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Sa likod nito ay nakatayo ang isang mansyon na mas malaki pa sa buong baryo Magdiwang. Huminga sila ng malalim. Oras na para sa kanilang palabas. Lumabas sila ng kotse at tumakbo papunta sa gate. Sinimulan ni Halina na humumagulgol ng malakas, sapat para marinig ng gwardiya at ng mga kapitbahay. "Ang anak ko! Ang anak namin!" Sigaw niya. Ang mga pekeng luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sumunod naman si Silakbo. Niyuyugyog ang rehas ng gate na parabang isang baliw. "Ilabas niyo ang anak namin! Magnanakaw! Kinidnap ninyo ang anak ko! Tulong! Tulungan niyo kami!"
Ang ingay mula sa labas ay parang isang sirang plaka, paulit-ulit, mapanira sa pandinig, at puno ng kasinungalingan. Mula sa bintana ng kanyang study, kitang-kita ni Lacan ang eksena. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula nang magsilabas, mga gwardiya ay nagkumpol-kumpol, at sa gitna ng lahat, ang 2 taong nagpapakitang gilas sa kanilang pagiging biktima. Pero si Lacan Dalisay ay hindi natinag. Sa mundo ng negosyo, sanay na siya sa mga ahas na nag-aanyong tupa. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang makipagbuno sa putik. Ang kailangan niya lang gawin ay maghintay. At dumating nga ito. Tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Nandito na sila sa labas, Lacan. Just as you predicted, sabi ng abogado sa kabilang linya. Good. Simpleng sagot ni Lacan. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Let them have their show. The security cameras are recording everything. I'll handle this. Ibinaba niya ang telepono at bumaba ng hagdan. Bago pa man siya makalabas, sinalubong siya ni Yaya Meding na may pag-aalala sa muka. Sir, ano pong gagawin natin? Nakakahiya po sa mga kapitbahay. Ang katotohanan ay hindi kailanman nakakahiya. Yaya, sabi niya, at sa kanyang boses, narinig ng matanda ang isang awtoridad na matagal na nitong hindi naririnig mula sa kanyang amo. Kalmado siyang lumabas ng pinto. Hindi pinansin ang mga kamera ng cellphone mula sa mga usisero. Lumapit siya sa gate, sa likod ng mga gwardiya, at hinarap ang 2. Anak namin! Ibalik mo ang anak namin! Sigaw ni Silakbo. Lalong nilakasan ang boses para marinig ng lahat. Pinanatili ni Lacan ang kanyang kalmadong tindig. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Tila ba pinapanood lang niya ang isang murang dula. Mister, Silakbo! Sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig nila. You have 2 options. You can either leave peacefully now, or you can talk to my lawyer and the police about child abuse, endangerment, and attempted extortion. The choice is yours. Ipinakita niya ang isang folder na dala niya. Sa loob, naroon ang mga litrato at video na kuha ng kanyang security team kagabi. Malinaw na malinaw ang paghahagis nila kay tala sa ulan. Biglang natikom ang bibig ni na Silakbo at Halina. Ang kanilang pagkukunwari ay biglang gumuho sa harap ng matigas at hindi natitinag na katotohanan. Nagpalitan sila ng tingin, isang tingin ng takot at pagkatalo. Walang salitang lumabas sa kanilang bibig, dahan-dahan silang umatras, pumasok sa kanilang bulok na kotse, at humarurot paalis, nag-iwan ng isang ulap ng kahihiyan. Pumasok si Lacan sa loob ng bahay. Ang laban sa labas ay tapos na, ngunit alam niyang ang mas mahirap na laban ay nasa loob pa lamang ng mga pader ng kanyang tahanan. Ang hapunan ng gabing iyon ay dinaos sa katahimikan, isang katahimikang masakit sa tainga. Nakaupo si Tala sa isang dulo ng mahabang lamesa, si Lacan sa kabila, at si Bulan ay nasa pagitan nila. Ngunit tila, milya-milya ang layo. Si Tala ay halos hindi ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Si Bulan naman ay walang tigil ang pagkalansing ng kanyang kubyertos, isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang pagkainis. Kumain ka, Tala, mahinang sabi ni Lacan sa bata. Tumingin lang ito sa kanya, walang emosyon, at muling ibinalik ang tingin sa plato. She doesn't want to eat, Dad. Hayaan mo na lang siya. Malamig na sabi ni Bulan, hindi man lang tumitingin sa kanila. Bago pa man makasagot si Lacan, tumayo na si Bulan. Busog na po ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ama. Naglakad siya papunta sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay tila isang anunsyo. Ayaw niyang maging parte ng kung anumang nabubuo sa hapagkainang iyon. Napabuntong hininga na lang si Lacan. Maya-maya sa sala, habang si Yaya Meding na ang nag-asikaso kay Tala, naupo si Lacan sa tabi ng fireplace,
na matagal nang hindi sinisindihan. Ang init mula sa apoy ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa malamig na gabi. Tiningnan niya si Tala, na ngayon ay nakaupo sa makapal na carpet, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Kumuha si Lakan ng isang libro ng mga pambatang kwento mula sa bookshelf. Isa sa mga paborito ni Hiraya na basahin para kay Bulan noong maliit pa ito. Naupo siya sa sahig, hindi masyadong malapit kay Tala, at nagsimulang magbasa. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, ang boses niya ay mahinahon at pantay. Hindi siya naghihintay ng reaksyon. Nagbabasa lang siya, umaasang ang tunog ng kanyang boses at ang mahika ng kwento ay makagawa ng isang maliit na tulay patungo sa mundong isinara ng bata. Ilang minuto siyang nagbasa. Walang galaw mula kay Tala. Ngunit maya-maya, naramdaman niya itong gumalaw. Dahan-dahan, gumapang ito palapit. Hindi sa kanya, kundi sa direksyon ng mantelpiece kung saan nakapatong ang paboritong litrato ni Lakan, ang larawan ni Hiraya noong araw ng kanilang kasal. Tumigil si Lakan sa pagbabasa. Pinanood niya ang bata. Itinuro nito ang larawan. Ang maliit na daliri nito ay nanginginig. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa bibig nito. Isang tunog na halos hangin lang, ngunit para kay Lakan, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Li, we. Napahinto sa paghinga si Lakan. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang kumpas. Sinabi ba niya ang pangalan ng ina niya? Pero ang tinuturo niya ay si Hiraya. Nakita ng bata ang malumanay ng ngiti, ang maamong mukha, at sa isip ng isang 6 na taong gulang na puno ng trauma, marahil ang lahat ng kabutihan ay may iisang pangalan. Isang kakaibang emosyon ang bumalot kay Lakan. Isang halo ng kirot dahil sa pagkalito ng bata, ngunit sa ilalim niyon ay isang napakalaking alon ng pag-asa. Nagsalita siya. Nagsalita ang bata. Ngumiti si Lakan. Isang tunay at magaan na ngiti na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. She's beautiful, isn't she? Ngunit ang sandaling iyon, ang maliit na milagrong iyon, ay biglang binasag ng isang sigaw. She's not my mom. Mabilis na napalingon si Lakan. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Bulan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga kamao ay nakakuyom at may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. At hindi ka parte ng pamilya na to. Sigaw niya. Ang tinig ay basag. Nakaturo hindi kay Lakan kundi sa nagulat at napaurong na si Tala. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng sala. Paakyat ng hagdan palayo sa eksenang sa tingin niya ay isang pagtataksil sa alaala ng kanyang ina. Ang sigaw ni Bulan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong kabahayan. Napaurong si Tala na parang isang hayop na nasaktan. Ang munting kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay na kasing bilis ng pagsindi nito. Mabilis siyang kinalong ni Yaya Miding na humihingi ng paumanhin sa kanyang mga mata at dinala pabalik sa guest room. Naiwan si Lakan sa gitna ng sala, nakatingin sa hagdanan kung saan nawala ang kanyang anak. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa maliit na tagumpay kanina ay ganap na naglaho, pinalitan ng pamilyar na lamig ng kabiguan. Bakit hindi niya magawang ayusin ang sarili niyang pamilya? Paano niya mapoprotektahan ang isang bata kung ang sarili niyang anak ay nasasaktan sa presensya nito? Umakyat siya ng hagdan at marahang kumatok sa pinto ng silid ni Bulan. Nakasara. Nakalock. Bulan, tawag niya. Son, let's talk. Wala tayong dapat pag-usapan. Sigaw mula sa loob. Just leave me alone. Sumandal si Lakan sa pader sa tabi ng pinto. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Anak, alam kong masakit at hinding-hindi mapapalitan ng kahit sino si mami mo. Hindi yun ang nangyayari dito. Talaga, Dad?
Ang sagot ni Bulan ay puno ng sarkasmo at sakit. Pinaupo mo siya sa upuan ni Mommy. Binabasa mo sa kanya ang librong para sa akin. At ngayon, tinatawag niya ang picture ni Mommy sa pangalan ng nanay niya. How could you just stand there and smile? Bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Lakan. Dahil totoo, masyado siyang nadala sa sandali. Hindi niya naisip ang mararamdaman ng kanyang anak. I'm sorry, Bulan, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadya. I'm still learning how to do this alone. Please just give me a chance. Give her a chance. Katahimikan. Walang sagot mula sa loob. Alam ni Lakan na tapos na ang usapan para sa gabing ito. Bumuntong hininga siya at bumaba pabalik sa kanyang study. Ang lugar na dati kanlungan, ngayoy tila isang selda kung saan siya kinukulong kasama ang kanyang mga pagkakamali. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang tumunog ang intercom. Sir Lakan, narito na po si Mr. Marco. Papasukin mo siya, Yaya. Si Marco ang pinakamagaling niyang investigador, isang lalaking hindi pala salita, ngunit matalas ang mga mata at mas matalas ang isip. Pumasok ito sa study, nagbigay galang at inilatag ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa ni Lakan. May nakuha na kami, sir, sabi ni Marco, walang paligoy-ligoy. Binuksan ni Lakan ang folder. Sa loob ay mga dokumento, bank records, phone logs, mga ulat. Si Silakbo, simula ni Marco, ay may malaking problema sa pera. Hindi lang basta problema. Lubog siya sa utang sa sugal sa isang kilalang loan shark sa syudad. Itinuro niya ang isang numero sa papel. Napakaliit ng mata ni Lakan. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang bagong bahay. Ang deadline ng bayaran niya ay noong isang araw. Isang araw bago. Hindi na tinapos ni Lakan ang sasabihin. Isang araw bago ang aksidente ni Liwayway. Dugtong ni Marco. Tumingin siya sa mga mata ni Lakan. Pero hindi lang yan, sir. May nalaman pa kami. Inilipat ni Marco ang pahina. Naroon ang kopya ng isang dokumento. Isang life insurance policy sa pangalan ni Liwayway. May malaking insurance si Liwayway, paliwanag ni Marco. At mayroon lang isang beneficiary. Hindi na kailangan pang basahin ni Lakan ang pangalan. Alam na. Si Silakbo. Exactly, sir. At ang halaga ng insurance ay saktong-sakto, kung hindi man sobra pa, sa halaga ng utang niya. Isinara ni Lakan ang folder. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at siksik. Ang teorya ng isang aksidente ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang natira ay isang malinaw, malamig, at nakapangingilabot na katotohanan. This wasn't an accident, bulong ni Lakan. Hindi sa investigador, kundi sa kanyang sarili. Ito ay isang plano. Isang karumaldumal na plano na isinagawa ng isang desperadong tao. Biglang nag-iba ang pananaw niya sa lahat. Hindi na lang niya nilalabanan ang isang abusadong stepfather para sa kustodya. Nilalabanan niya ang isang mamamatay tao. Isang taong kayang pumatay para sa pera. Isang taong itinapon ang nag-iisang saksi sa kanyang krimen sa gitna ng ulan. Napatingin siya sa kisame, sa direksyon ng guest room kung saan natutulog ang inosenteng bata. Kung nagawa ni Silakbo na patayin ang ina, ano ang pipigil sa kanya na gawin din iyon sa anak? Lalo na ngayon, nahadlang na ito sa kanyang yaman. Si Tala ay hindi lang isang biktima, siya ang susunod na target. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagod, lahat ng sakit na nararamdaman niya bilang isang ama ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding focus, isang malamig na galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kailangan niyang protektahan si Tala. Anuman ang mangyari. Habang iniisip niya ito, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono
na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ito ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo gamit ang isang dekalidad na zoom lens. Ang litrato ni Tala, kaninang hapon, habang naglalaro ito mag-isa sa hardin sa likod ng bahay. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. 5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Magkano ba ang buhay niya? Ang gabi ay malalim na, ngunit dilat na dilat ang mga mata ni Halina. Nakahiga siya sa tabi ng isang halimaw, pinakikinggan ng malakas at magaspang na hilik ni Silakbo. Ang amoy ng alak at pawis na nagmumula rito ay nakakasulasok. Kanina lang, ang lalaking ito ay isang bagyo ng karahasan. Sinisira ang anumang madaanan niya sa loob ng kanilang munting bahay. Ngayon, isa na lang siyang talunang bundat na natutulog. At sa gitna ng katahimikan, isang damdamin ang nangingibabaw sa puso ni Halina. Hindi pagmamahal, hindi awa, kundi purong takot. Nakita niya ang pasa sa mukha ni Silakbo, ang desperasyon sa mga mata nito kanina. Alam niyang malapit na ang katapusan. Ang mga taong nagpapautang kay Silakbo ay hindi marunong magbiro. At kapag siningil na sila ng mga ito, alam ni Halina na hindi lang si Silakbo ang mananagot. Damay siya. Damay ang lahat ng pangarap niyang makawala sa kahirapan. Si Silakbo ay isang malaking batong pabigat, nahihila sa kanya pailalim sa kumunoy. Hindi siya papayag. Dahan-dahan, maingat na maingat para hindi lumikha ng anumang ingay. Bumangon siya mula sa kama. Bawat galaw niya ay kalkulado. Nagtipto siya palabas ng silid. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Alam niyang may tinatago si Silakbo. Palagi itong may tinatago. Isang lalaking kasing desperado nito ay laging may inihahandang plano para sa sarili. At alam ni Halina na sa planong yon, hindi siya kasama. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit nito sa sala. Ang mga bulsa ng pantalon nito, ang luma nitong wallet. Pera lang ang laman, kakarampot na barya. Ngunit may napansin siyang isang bagay na kakaiba. Isang maliit na gasgas sa sahig na kahoy malapit sa ilalim ng aparador. Tila may bagay na laging kinukuha at ibinabalik doon. Lumuhod siya at kinapa ang sahig. Isang tabla ang medyo nakaangat. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niya itong itinaas. At doon, sa isang maliit na espasyo, nakatago sa ilalim ng alikabok at agyo, ay naroon ito. Hindi pera, isang bagay na mas mahalaga, isang luma at mumurahing cellphone, isang burner phone. Mabilis niya itong kinuha at isinara ang sahig. Dala ang telepono, pumasok siya sa banyo, ang nag-iisang lugar sa bahay kung saan siya maaaring magkaroon ng kaunting privacy. Nilak niya ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang telepono. Luma ang unit at palobat na. Kailangan niyang magmadali. Nagpunta siya sa inbox. Ang laman nito ay mga mensahe ng paniningil, mga banta, mga resulta ng talo sa sugal. Ngunit habang nag-i-scroll siya pababa, isang mensahe ang nakakuha ng kanyang pansin mula sa isang numerong hindi nakasave. Ang petsa. Ang gabi kung kailan namatay si Liwayway. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang nakasulat. Tapos na. Aksidente lang ang lahat. Napahawak si Halina sa lababo para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng maliit na banyo. Ito na. Ito na ang patunay. Hindi niya kailangang maging isang henyo para maintindihan. Ito ang mensaheng ipinadala ni Silakbo pagkatapos niyang itulak si Liwayway sa hagdanan. Ngunit hindi takot o konsensya ang naramdaman ni Halina. Ang naramdaman niya ay isang biglaang paglamig ng dugo. Isang kalkuladong kaisipan na nabuo sa gitna ng kanyang takot. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang alas.
ang kanyang tiket para makalaya. Ang kanyang paraan para hindi lang makaligtas, kundi para kumita. Si Silakbo ang babagsak, hindi siya. Sa wallet ni Silakbo kanina, nakita niya ang isang calling card na ibinigay ng security guard sa mansyon. Ang calling card ng abogado ni Lacan Dalisay. Attorney David Romero, isang tusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halina. Mayroon siyang ideya, isang mapanganib. Ngunit napakagandang ideya. Kumuha siya ng isang panyo. Itinakip niya ito sa speaker ng burner phone. Nag-dial siya. Nag-ring ito ng 2 beses bago may sumagot. Attorney Romero. Pinilit ni Halina na baguhin ang kanyang boses. Ginawa niya itong mas mababa at garalgal. Halos hindi na makilala. May alam ako. Simula niya, ang bawat salita ay maingat na binitiwan. Tungkol sa pagkamatay ni Liwayway, narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga sa kabilang linya. Sino to? Hindi sumagot si Halina sa tanong. Sa halip, nagpatuloy siya. Tungkol sa aksidente. Anong gusto mo? Tanong ng abogado. Direkta at walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Halina sa dilim ng banyo. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Siya na ngayon ang may hawak ng mga baraha. May alam ako? Ulit niya. Dahan-dahan at may diin. Pero may presyo. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang tawag bago pa man siya matrace. Itinago niya ang telepono sa kanyang damit. Paglabas niya ng banyo, ang hilik ni Silakbo ay musika na sa kanyang pandinig. Hindi na ito isang halimaw na kinatatakutan niya. Isa na lang itong tupa na malapit ng katayin. Ang tawag mula sa babaeng may garalgal na boses ay nagbigay kay Lacan ng isang panibagong hibla ng pag-asa. May alam ako, sabi nito, tungkol sa aksidente. Bago pa man makapagtanong si Attorney Romero, ibinaba na nito ang tawag. Ngunit nag-iwan ito ng isang mahalagang pahiwatig. Tapat ng bahay ni Liwayway, may nakakita. Kaya heto sila ngayon, si Lacan, at ang investigador niyang si Marco, bumabalik sa putikang eskinita ng Baryo Magdiwang. Ang kaibahan ng lugar na ito, sa malinis at tahimik na subdibisyon ni Lacan, ay parang langit at lupa. Dito, ang mga bahay ay magkakadikit, ang mga buhay ay magkakaugnay, at ang mga sikreto ay madaling kumalat, ngunit mahirap hukayin. Ang bahay sa tapat ng tirahan ni Silakbo ay maliit lamang, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. May maliit itong hardin sa harapan na puno ng mga halamang gamot. Kumatok si Marco sa manipis na pinto. Ilang sandali pa, isang siwang ang bumukas. Isang matandang babae ang sumilip. Ang kanyang mukha ay kulubot na sa katandaan at sa hirap ng buhay. Ang mga mata niya ay alerto, ngunit may bakas ng matinding takot. Sino po sila? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Magandang umaga po, nanay. Magalang na bati ni Lacan. Ako po si Lacan Dalisay. Ito po si Marco. Nais lang po sana naming magtanong tungkol sa kapitbahay ninyong si Liwayway. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Lacan ang biglaang pagbabago sa mukha ng matanda. Namutla ito at ang kamay niyang nakahawak sa pinto ay mas lalong humigpit. Wala akong alam. Mabilis niyang sagot. Akmang isasara ang pinto. Sandali lang po. Pigil ni Lacan. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Alam po naming may nakita kayo noong gabi ng kanyang pagkamatay. Kahit anong maliit na detalye po ay makakatulong para mabigyan ng hustisya si Liwayway at ang kanyang anak. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Lacan. Sa isang saglit nakita ni Lacan ang isang kislap ng pag-aalinlangan, isang pagnanais na magsalita. Ngunit mabilis itong napalitan ng mas matinding takot. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ng matanda, kasing linaw ng sikat ng araw. Flashback. Isang gabi,
Ilang araw lang ang nakalipas. Kakatok-katok si Halina sa kanyang pinto, hindi para mangumusta, kundi para magbanta. "Inay," sabi ng kanyang anak, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Alam kong may narinig ka. Alam kong may nakita ka. Pero mananahimik ka." Hinawakan ni Halina ang kamay ng kanyang ina. "Kapag nagsalita ka, inay, pareho tayong malilintikan. Isipin mo na lang, sino ang paniniwalaan nila? Ang isang matandang tulad mo o ang isang mayamang negosyante? Idadamay ka lang nila. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay ng payapa." Ang banta ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa anak. End of flashback. Ang alaalang iyon ay parang isang malamig na kamay na pumiga sa puso ng matanda. Bumalik ang tingin niya kina Lakan. At ngayon, ang takot sa kanyang mga mata ay naging isang pader na hindi matitibag. "Wala akong nakita. Wala akong narinig." Giit niya, ang boses ay tumaas na. "Umalis na kayo. Huwag niyo na akong guluhin." "Pero nanay." "Plag!" Isinara ng matanda ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita, isang hudyat ng kanilang kabiguan. Sinubukan pa ni Marco na kumatok muli, ngunit wala nang sumasagot. Naiwan silang nakatayo sa labas, sa ilalim ng init ng araw-araw. Ang pag-asang dala nila kanina ay natunaw na parang yelo. "Takot siya, sir," sabi ni Marco. "May nagbanta sa kanya." "Alam ko," sagot ni Lakan. Ang kanyang panga ay nagtagis. Ramdam niya ang pader. Isang pader ng katahimikan na itinayo ng takot at pagbabanta. At sa ngayon, wala siyang magawa para sirain ito. Bumalik sila sa sasakyan, dala ang bigat ng pagkabigo. Habang nagmamaneho palayo si Lakan, ramdam niya ang unti-unting paglalaho ng kanyang mga opsyon. Ang mga salarin ay malinaw. Ang motibo ay malinaw. Ngunit walang ebidensya. Walang testigo. Ang hustisya ay abot kamay na sana. Ngunit nakakulong sa likod ng isang pader na hindi niya kayang gibain. Pakiramdam niya ay malapit na siyang matalo. Habang nasa gitna siya ng ganitong pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Atty. Romero. Inaasahan na niya ito. "Lakan, kumusta?" "Walang nangyari, Dave." Pagod na sagot ni Lakan. "The witness won't talk. We hit a wall." Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "That's bad, Lakan. Very bad. Without a witness, our murder case is purely circumstantial. Mahihirapan tayong manalo." Iyon na. Ang mga salitang kinatatakutan niyang marinig. Ang pintuan ng hustisya ay unti-unti nang nagsasara. Ngunit hindi pa doon natapos ang abogado. May pag-aalinlangan sa boses nito. "Lakan, may isa pa. May masamang balita." "What is it?" Tumawag ang abogado ni Silakbo. They're confident. So confident in fact. Huminto saglit si Atty. Romero na tila naghahanap ng tamang salita. "They just filed a formal lawsuit. Sila na ang nauunang kumilos." Kumunot ang noo ni Lakan. "Lawsuit for what? Extortion?" "Hindi, Lakan," sagot ng abogado. Ang boses ay mabigat. "They are suing you for full and sole custody of Tala at sinasabi sa kaso na ikaw ay isang unfit and emotionally unstable guardian." Unfit and emotionally unstable guardian. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lakan buong magdamag. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang insulto. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, natatakot siyang baka may katotohanan ito. Ang pader sa pagitan niya at ni Bulan, ang katahimikan ni Tala, ang malalamig na hapunan, lahat ay mga ebidensya laban sa kanya. Kinabukasan, bisperas ng paglilitis, gumising si Lakan na may mabigat na dibdib. Nakita niya ang mga legal na dokumento sa kanyang mesa, ang mga estratehiyang inihanda ni Dave, ngunit parang wala itong saysay.
Paano niya ipapanalo ang isang laban sa korte kung ang laban sa loob ng sarili niyang tahanan ay tila talo na siya? Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi batay sa lohika o estratehiya, kundi sa isang simpleng pangangailangan ng isang ama. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Bulan. Bulan, magbihis ka. Aalis tayo. Sumunod. Kumatok siya sa silid ni Tala. Tala, Yaya Meding will help you get ready. We're going somewhere special. Walang tanong, walang paliwanag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isinantabi ni Lakan ang Dalisay Group, ang mga abogado, at ang buong mundo. Ngayong araw, isa lang siyang ama. Dinala niya sila sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Isang liblib na nature reserve sa tabi ng dagat. Ito ang paboritong lugar ni Hiraya. Dito sila nagpunta nung nalaman nilang magkakaanak na sila. Dito sila naglakad-lakad habang nangangarap tungkol sa kanilang pamilya. Ang pagbabalik dito ngayon ay masakit, ngunit kailangan. Sa simula, ang biyahe ay balot pa rin ng katahimikan. Ngunit habang papalapit sila sa dagat at napapalitan ng mga puno ng niyog ang mga gusali, tila may nagbabago sa hangin. Pagdating nila sa dalampasigan, bumaba si Tala mula sa sasakyan at natulala. Ito marahil ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalawak na karagatan. Dahan-dahan siyang lumapit sa tubig. Hinayaan ang mga maliliit na alon na dilaan ang kanyang mga paa. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Bulan naman ay nanatiling malayo, nakaupo sa isang tuyong driftwood, nakatingin sa malayo. Hindi sila pinilit ni Lakan. Kumuha lang siya ng isang maliit na balde at nagsimulang gumawa ng kastilyong buhangin. Mag-isa. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Tala at tahimik na tumulong, naglalagay ng mga kabibe bilang dekorasyon. Maya-maya, isang batang lalaki na naglalaro sa di kalayuan ang lumapit at biglang inagaw ang kabibeng hawak ni Tala. Napaiyak si Tala sa gulat. Bago pa man makatayo si Lakan, isang anino ang mabilis na dumaan. Si Bulan. Hinarang niya ang batang lalaki. Mas matangkad ng kaunti at kinuha pabalik ang kabibe. "Huwag mong kunin yan," sabi ni Bulan. Ang boses ay seryoso at matatag. "Sa amin yan." Ibinigay niya ang kabibe kay Tala. Napatingin si Tala sa kanya, ang mga matay puno ng pagtataka at pasasalamat. Tumangulang si Bulan at bumalik sa kanyang pwesto, ngunit ngayon, mas malapit na siya sa kanila. Nakita ni Lakan ang lahat. Ang simpleng kilos na yon ni Bulan ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap sa kanyang puso. Nang hapon na, habang magkakatabi silang nakaupo at pinapanood ang papalubog na araw, nagsimulang magkwento si Lakan. "Dito kami laging pumupunta ng mami niyo." Simula niya, ang boses ay malumanay. Sabi niya, ang dagat daw ay parang buhay. Minsan, maalon at magulo, pero palaging may darating na katahimikan. Ikinuwento niya kung paano mahilig si Hiraya na mangolekta ng mga bato na may kakaibang hugis. Ikinuwento niya kung paano sila naghahabulan sa dalampasigan na parang mga bata. Habang nagkukwento siya, hindi na ito tungkol sa sakit ng pagkawala. Ito ay tungkol sa saya ng pagkakaroon. Ibinabahagi niya ang alaala ni Hiraya, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang mainit na presensya. Naramdaman ni Lakan ang isang maliit na ulo na sumandal sa kanyang balikat, si Tala. Sa kabilang panig, naramdaman niya ang pag-usog ni Bulan palapit sa kanya. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, habang ang tatlong anino nila ay humahaba sa buhanginan, naramdaman ni Lakan ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kapayapaan. Ito ang pamilya. Magulo, hindi perpekto,
Puno ng mga sugat, ngunit isang pamilya pa rin. Alam na niya ngayon kung para saan siya lumalaban. Hindi na lang ito para sa isang pangako kay Hiraya. Hindi na lang ito para sa hustisya. Ito ay para sa kanila. Para sa kinabukasan ng 3 taong ito na magkakasamang nakaupo sa dalampasigan. Habang yakap niya ang 2 bata, naramdaman niyang mas naging buo siya. Mas naging handa. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, siniguradong hindi magigising si Tala. Isang text message mula kay Attorney Romero. Bukas na ang paglilitis. Handa ka na ba? Tiningnan ni Lakan ang 2 bata sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang alat ng hangin at ang bagong tuklas na lakas sa kanyang puso. Nag-reply siya ng isang salita. Handa. Ang silid ng hukuman ay malamig at formal. Bawat bulong ay tila isang sigaw. Bawat ubo ay isang pagkagambala. Ang hangin ay siksik sa tensyon na halos mahipo mo na. Sa isang panig, nakaupo si Lakan kasama si Attorney David Romero. Diretso ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong determinasyon, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa gitna ng digmaan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Silakbo at Halina, kasama ang kanilang matabang abogado. Sila ang larawan ng pekeng pagdadalamhati. Si Halina ay may panyong laging nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa mga pigil na hikbi. Si Silakbo naman ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang lalim ng kalungkutan na hindi kailanman naramdaman ng kanyang itim na kaluluwa. Sila ay mga aktor sa kanilang pinakamahusay na pagganap. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Silakbo ang unang tumayo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng dramatikong paninisi. Your Honor, simula niya, kami po ay narito ngayon para sa isang simpleng bagay, ang pagbabalik ng isang anak sa kanyang tunay na mga magulang. Isang batang inosente na basta nalang kinuha, inilayo sa kanyang nag-iisang pamilya ng isang taong makapangyarihan at mayaman. Ang bawat salita ay idinisenyo para ipinta si Lakan bilang isang kontrabida, isang mayamang nang aapi sa mga mahihirap, isang lalaking ginagamit ang pera para kunin ang lahat ng gusto niya. Sunod-sunod ang kanilang mga atake. Ipinresinta nila ang birth certificate ni Tala na nagpapakita na si Liwayway ang ina. At kahit hindi kasal, si Silakbo ang kinikilalang ama-amahan. Nagpresenta sila ng mga kapitbahay na binayaran para magsinungaling na nagsasabing sila ay isang masayang pamilya bago dumating si Lakan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang tawagin nila ang kanilang susunod na paksa. Ang personal na buhay ni Lakan Dalisay. Mr. Dalisay, tanong ng abogado ni Silakbo, totoo po ba na ang inyo pong nag-iisang anak na si Bulan Dalisay ay sumailalim sa psychological counseling may 1 taon na ang nakalipas dahil sa issue ng parental neglect and emotional distance? Natigilan si Lakan. Ito na, ang bala na kinatatakutan niya. Tumingin siya kay Dave Romero na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango. Sabihin mo ang totoo. Yes, mahinang sagot ni Lakan. My son and I, we had a difficult time after my wife passed away. Isang mahirap na panahon, ulit ng abogado, na tila isang buwitreng nakaamoy ng sariwang dugo. O isang panahon kung saan ibinuhos ninyo ang lahat ng oras ninyo sa trabaho at iniwan ang inyong nagluluksanang anak sa mga kasambahay? Kung ang sarili ninyo ngang dugo at laman ay napabayaan ninyo, anong karapatan ninyo na kunin ang anak ng iba? Walang nagawa si Lakan kundi ang tanggapin ang bawat salita. Bawat isa ay isang sampal sa kanyang pagkatao bilang isang ama. Ang kanyang mga ebidensya tungkol sa utang ni Silakbo, ang insurance, ang tawag ni Halina, lahat ay tinawag na circumstantial at hearsay.
Walang matibay na patunay, walang saksi. Tumingin si Lakan sa direksyon ni na Silakbo at Halina. Nakita niya ang isang munting nangisi sa mga labi ni Silakbo, isang sulyap ng tagumpay sa mga mata ni Halina. Alam nilang nananalo na sila. Alam nilang malapit nang mapunta sa kanila, hindi lang ang bata, kundi ang perang katumbas nito, ang hukom. Isang babaeng may matalas na tingin at seryosong mukha. Ay tila nakumbinsi na. Tumingin siya sa kanyang mga papel. Pagkatapos ay kay Lakan. Mr. Dalisay, sabi ng hukom, ang boses ay may bahid ng pinal na desisyon. While your intentions may seem noble, the law is clear. In the absence of a direct witness to the alleged abuse and with the evidence presented, huminto ang paghinga ni Lakan. Eto na. Ang pagtatapos, ang kabiguan. Nabigo niya si Tala. Nabigo niya si Hiraya. Tumingin siya sa pinto sa likuran ng courtroom, kung saan naghihintay si Tala kasama si Yaya Meding. Hindi alam na ang kanyang kapalaran ay isinusugal sa loob. Isang pakiramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Pumukpok ang hukom ng kanyang gavel sa mesa. In the matter of the custody of the child, Tala. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng mabigat na pinto ng courtroom. Lahat ng mga mata ay napalingon sa likuran. Isang anino ang pumasok. Isang matandang babae, ang kanyang mga balikat ay hukot. Ang kanyang paglakad ay mabagal at nanginginig. Bawat hakbang niya ay tila isang napakabigat na pasanin. Ito ang babaeng nagsara ng pinto sa mukha ni Lakan. Ang babaeng nagsabing wala siyang nakita. Ang kapitbahay. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mukha at tumama, ang liwanag dito. Isang tao sa silid ang natigilan na parang tinamaan ng kidlat. Si Halina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, naging kasing puti ng papel. Ang pekeng panyo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay dahil ang babaeng pumasok sa courtroom ay ang kanyang sariling ina. Huminto ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, puno ng isang halo ng takot at isang bagong tuklas na determinasyon. Mayroon po akong sasabihin. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umaling-aungaw na parang isang putok ng baril. Ang buong courtroom ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa matandang babae na dahan-dahang lumalapit sa witness stand. Bawat hakbang ay tila isang pakikibaka. Ang hukom, na kanina lang ay handa ng magbigay ng hatol, ay nagpakita ng isang bihirang ekspresyon ng pagkalito at interes. Maaari po bang makuha ang inyong pangalan, Ginang? Tanong ng hukom. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Teresita po. Sagot ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Teresita Gomez. Tumingin si Lakan sa kanyang abogado. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata ni Dave Romero. Gomez, iyon din ang apelyido ni Halina bago ito nakisama kay Silakbo. Ang pader na bumungad sa kanila sa Baryo Magdiwang ay hindi lang pala isang kapitbahay. Ito ang ina ng isa sa mga akusado. Si Halina ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa gulat at galit. Inay, ano ang ginagawa mo dito? Ang kanyang bulong ay parang isang his ng ahas. Umupo ka! Ngunit hindi siya pinansin ni Aling Teresita. Nakatingin ito sa hukom. Sa mga mata nito'y naroon ang pinaghalong takot at pagsisisi. Ginang Gomez, sabi ng hukom, ano po ang nais ninyong sabihin sa hukumang ito? Huminga ng malalim si Aling Teresita. Tumingin siya sa direksyon ni Lakan. Pagkatapos ay sa pinto sa likuran kung saan niya nasilayan kanina ang batang si Tala na tahimik na naglalaro. Walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari para sa kanyang kinabukasan.
Ang imaheng iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sinungaling po ako. Simula niya, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Nang pumunta po sila sa akin, sinabi kong wala akong nakita. Pero hindi po yon totoo. Itinuon niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Silakbo. Noong gabi pong namatay si Liwayway, narinig ko po silang nag-aaway. Rinig na rinig ko mula sa bahay ko. Sigawan po sila ng sigawan. Tungkol saan po ang kanilang pinag-aawayan? Tanong ni Attorney Romero na mabilis na tumayo para samantalahin ang pagkakataon. Pera po, sagot ni Aling Teresita. Utang. Naririnig ko ang pangalan ni Liwayway na sumisigaw. Wala na akong maibibigay sa'yo, Silakbo. Ubus na. At sumagot po siya, may paraan. Laging may paraan. Kahit pa maging pabigat ka. Isang kolektibong gasp ang narinig sa courtroom. Ito ang direktang testimonya na kailangan nila. Pagkatapos po ng malakas na kalabog, nagpatuloy ang matanda. Tumahimik po ang lahat. At nakita ko po siyang lumabas ng bahay. Si Silakbo. Nagmamadali po siya, balisa. Hindi po siya hitsura ng isang taong nakakita ng aksidente. Hitsura po siya ng isang taong tumatakas. Sinungaling. Sigaw ni Halina, hindi na napigilan ang sarili. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Gusto mo lang akong sirain dahil hindi mo matanggap na mas pinili ko si Silakbo kaysa sa mga pangaral mo. Ang kanyang pag-atake ay desperado. Isang pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng sarili niyang ina. Ngunit hindi natinag si Aling Teresita. Tumingin siya sa kanyang anak, hindi na may takot, kundi may awa. Halina anak, ginagawa ko to para iligtas ang kaluluwa mo. At doon, ibinagsak niya ang pinakamabigat na bomba. Pero hindi lang po yan ang kasinungalingan niya. Sabi ni Aling Teresita, bumaling muli sa hukom. Ilang araw po ang nakalipas, ipinagmayabang niya sa akin na hawak niya sa leeg, si Silakbo, na kahit anong mangyari, siya ang mananalo. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ng hukom. Mayroon po siyang alas, sabi niya. Isang panigurado. Ipinakita niya po sa akin. Isang luma at mumurahing cellphone. Sabi niya, nandito inay, ang katibayan na magpapabagsak kay Silakbo kapag nagkamali siya ng galaw. Ang ebidensya daw po na magpapatunay na hindi aksidente ang lahat. Sa pagbanggit ng cellphone, biglang natauhan si Silakbo. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng isang mabangis na realisasyon. Tumingin siya kay Halina. Hindi na bilang isang kasintahan, kundi bilang isang taksil. Isang ahas na matagal na pala siyang pinaplano nitong tuklawin. Taksil ka! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang mabilis at marahas na kilos na walang sinuman ang nakapaghanda, lumundag siya mula sa kanyang upuan at sinunggaban si Halina sa leeg. Nagsigawan ang mga tao. Gumuho ang kaayusan sa courtroom. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Umuungal si Silakbo habang sinasakal si Halina. Sabi mo, ito ang sagot sa mga problema natin. Sabi mo, suportado mo ako. Pero pinlano mo pala akong ipahamak. Ahas ka. Bitiwan mo ko. Sigaw ni Halina. Nagpupumiglas. Ang kanyang mga pekeng luha ay napalitan ng tunay na takot sa kamatayan. Kasalanan mo kung bakit tayo umabot dito. Duwag ka! Kung tinapos mo na lang sana ang lahat ng maayos. Ang kanilang mga sigaw ay hindi na pagdedepensa. Ito ay isang hayagang pag-amin, isang marumi at desperadong paglalantad ng kanilang mga krimen sa harap ng batas. Order in the court! Order! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na pinupukpok ang kanyang gavel. Mabilbilis na kumilos ang mga pulis. Pinaghiwalay nila ang dalawa, pinusasan. Habang kinakaladkad sila palabas, patuloy pa rin silang nagsisisihan. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang mga tunay na halimaw sa ilalim nito. Natahimik ang courtroom.
Ang alikabok ay dahan-dahang humupa. Ang laban ay tapos na. Napaupo si Lakan sa kanyang silya. Ang lakas ay tila biglang naubos mula sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Dave na tumango sa kanya. "It's over, Lakan. Justice is served." Huminga ng malalim si Lakan, isang hiningang tila nagpakawala sa lahat ng bigat at sakit na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. Tapos na, tumingin siya sa pinto sa likuran. Sa maliit na salamin nito, nakita niya si Tala, hawak ni Yaya Meding, nakatingin sa isang paru-parong lumipad sa labas ng bintana. Ligtas siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Ngumiti si Tala sa kanya. Isang maliit, mahiyain, ngunit tunay na ngiti. Sa sandaling iyon, alam ni Lakan na hindi lang isang kaso ang napanalunan niya. Ipinanalo niya ang isang kinabukasan, ang simula ng isang bagong kabanata. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo at ang lamig ng courtroom ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Si Silakbo at Halina ay kapwa na hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kanilang mga krimen. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay naibigay din. Isang maaliwalas na hapon, nakatayo si Lakan sa harap ng salamin sa kanyang study, inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit hindi ito para sa isang business meeting. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang dokumento. Isang dokumentong mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong kontratang napirmahan niya. Ito ang adoption papers. Sa papel, nakasulat ang isang bagong pangalan, Tala Hiraya Dalisay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, opisyal na. Ang pangako niya kay Hiraya ay hindi lang natupad. Ito ay lumago at namulaklak sa paraang hindi niya kailanman inasahan. May kumatok sa pinto. Pumasok si Bulan. Bihis na rin. Mas matangkad na ito ngayon. At ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong tuklas na kapanatagan. "Ready na po kayo, Dad?" tanong niya. "Ready, son," sagot ni Lakan. "How about you?" Tumango si Bulan. "Ready na po." Magkasabay silang bumaba. Sa sala, naghihintay ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Nakasuot si Tala ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali o ang isang asul na ribbon. Ang dating blangko at takot niyang mga mata ay puno na ngayon ng liwanag at buhay. Hindi na siya ang batang itinapon sa ulan. Isa na siyang bituin na natagpuan ng kanyang kalangitan. "Wow!" sabi ni Lakan. Kunwari inimbong-bong. Namangha. "You look like a princess, Tala." Ngumiti si Tala. Isang nangiting nagpapakita ng kanyang mga dimples. "Salamat po, Dad." Ang salitang yon, kahit ilang beses na niyang naririnig, ay palaging nagdudulot ng kakaibang init sa puso ni Lakan. Ang kanilang destinasyon ay isang tahimik at payapang sementeryo na natatanaw ang karagatan. Huminto sila sa harap ng dalawang puntod na magkatabi. Ang isa ay kay Hiraya. Kamakailan lang, inilipat ni Lakan ang mga labi ni Liwayway dito para ang dalawang magkaibigan ay muling magkasama. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak, tahimik silang nagdasal. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Bulan kay Tala. Sa unang pagkakataon, kusa niyang hinawakan ang kamay nito. "Welcome to the family, little sister," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Napatingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang bagong kuya. Nakamasid lang si Lakan sa kanila. Ang dalawang bata, ang isa ay simbolo ng kanyang nakaraan, ang isa ay simbolo ng kanyang kinabukasan, ay magkahawak kamay ngayon, bumubuo ng isang tulay sa pagitan ng sakit at pag-asa. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi, na para bang si Hiraya ay nakatayo roon, nakangiti at nagpapasalamat.
Ang hapunan ng gabing iyon sa mansyon ng mga dalisay ay ibang-iba na. Ang mahabang lamesa na dati isang malawak na espasyo ng kalungkutan ay puno na ngayon ng tawanan at kwentuhan. Dad, can you believe it? Tala got a perfect score in her spelling test. Masayang balita ni Bulan. Of course, I believe it. She's a dalisay after all. Nakangiting sagot ni Lakan, sabay kindat kay Tala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape si Lakan sa sala, lumapit si Tala sa kanya. May dalang isang piraso ng papel. Isa itong drawing. Kinuha ito ni Lakan. Sa drawing, may 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Isang matangkad na lalaki, isang batang lalaki, at isang maliit na batang babae. At sa itaas nila, lumulutang na parang isang anghel, ay isa pang babae na may mahabang buhok at pakpak, nakangiti habang nakatingin sa kanila. That's us, sabi ni Tala. Itinuturo ang mga figures. That's you, Dad. That's Kuya Bulan. And that's me. Pagkatapos, itinuro niya ang anghel. And that's Mommy Hiraya, watching over us. Naramdaman ni Lakan ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Ang dating mansyon na isang malamig na museo ng mga alaala ay isa na ngayong tahanan. Isang tahanan na muling pinainit ng pagmamahal ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng tadhana. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bituin na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba, ang kanyang tala, ang kanyang liwanag sa dilim. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilyang Dalisay, isang pamilyang muling binuo ng pag-ibig at pinatatag ng tadhana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang kwento ni Lakan, Tala at Bulan ay tila humihinga at nagkakaroon ng sariling buhay. Kasama ninyo, naluha ako sa kanilang mga pagsubok, kinilig sa kanilang mga tahimik na sandali, at nagbunyi sa kanilang tagumpay. Ang bawat salita ay inialay ko hindi lang para magbigay aliw, kundi para iparamdam ang isang bagay na totoo. Sapagkat ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang bituin ng pag-asa na laging sisikat. Isang paalala na ang pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magbukas at magmahal muli. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na ang tunay na kabutihan ay palaging mananaig laban sa kasamaan. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang kwento mula sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay hindi lamang mga salita. Ito ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay. Maraming salamat po.